At nais ko ngayang kayo sa pagtayo sa sandaling ito. At nais kong bumasa ng isang verse. Ito sa Book of Psalms, chapter 27. At habang tayo ay dumudulog sa mga salita ng Diyos, ating ibigay ang ating mga puso at undivided attention sa kanyang mga salita. At habang nasa ganitong bagay, ay naniniwala ko merong paggawa ang Panginoon at merong pagkatagpo ang Panginoon sa ating mga heart's desire, mga bagay na ating ninanasa sa ating Panginoon. Psalms chapter 27, sa verse 4, ay babasahin natin ang verse na ito at dito tayo hango ng ating paksang pag-uusapan. Sabi rito ng verse na yan, one thing I have asked from the Lord that I shall seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to meditate in His temple. Praise God, ang Panginoon na magdagdag ng blessing sa mga salitang binasa natin. Sabihin natin, Amen? Makakupo tayo sa oras na ito. Praise God. Sa oras na ito ay nais kong mag-share sa inyo ng isang kaisipan at ito ay bagay na sinabi ni Haring David. Kung nyo mapapansin ang verse na yan ay nagsabing, one thing I have asked from the Lord. One thing I have asked from the Lord. Mapansin nyo yung salitang one thing dyan. So gusto kong pag-usapan natin ang isang paksa. Ito yung may kalalaman sa pursue one thing. To pursue one thing. Now, alam nyo ang buhay ng isang tao ay napakaraming bagay na kanyang, sabihin natin, pursuit sa buhay. Mga bagay na kanyang gustong ma-achieve, mga bagay na gustong ma-attain, at gusto ng tao na dati usong-uso po yung dingding na punong-puno ng mga diplomas at yung mga closet o mga tokador na punong-puno ng mga trophies, mga plaque, at ilang pang mga bagay. Dahilan ng tao ay napakaraming pursuit sa buhay. Napakaraming gustong ma-achieve, napakaraming gustong marating, maabot. Ngunit, alam nyo, ang isang lalaking haring si David ay nagawa niyang sabihin, one thing I have asked from the Lord. Isang bagay ang aking ninanasa sa Panginoon. Dahilan, alam nyo, kabisado natin ang verse na nagsasabing, aanihin ng tao na makamtan niya ang lahat ng kayamanan sa mundong ito kung ang kanyang kaluluwa ay mawawala sa kanya. At ano magiging pampalit niya para sa kanyang kaluluwa. Ngunit sa puntong ito ay gusto kong makita natin yung salitang pursue one thing. Nais ko munang bigyan sa inyo ng pansin ang isang ang meaning na ito na tingnan natin ang pagpapakita o meaning ng salitang pursue. Ang salitang pursue ay pinapakita rito ng salitang pursue dahil yung salitang pursue one thing ay ating bibigyan ng pansin. Sabi rito ng meaning ng salitang pursue is to follow. To follow or to go or proceed after or in a like direction. Yung salitang
pursue, ibig sabihin, iyong susundan ang bagay nito. Or you will to go or proceed after. Ikaw ay iyong susundan or in a like direction. Ikaw ay susunod sa isang direksyong ito. Yun ang salitang pursue, to follow or to go or proceed after or in a like direction. Ang second meaning ay pinapakita to take and proceed in without following another. So makikita natin na yung to take and proceed in without following another. Ibig sabihin, kung inyong mapapansin ang meaning na ito ng salitang pursue ay pinapakita rito ay ang focus. Nakukuha niyo ba mga kapatid? Yung salitang focus. Pag ikaw ay nakafocus sa isang bagay, well, kapag ang isang tao ay magpo-focus sa isang bagay, hindi niya bibigyan ng pansin ng lahat ng mga bagay na nasa kanyang kaliwa at kanan. Meron siyang isang pinagtutuunan ng pansin at ito ay ang kanyang pinaka-main focus. In fact, ang salitang pursue ay makikita natin dito na ito ay synonyms ng salitang priority. Tama ba mga kapatid? Ang salitang priority. You know, ang history ng salitang priority ay nag-start ito na lumitaw ayon sa history ng salitang ito ay from 1400. So mula 1400 ay ang salitang priority ay ito ay singular. Dahilan, ngunit pagdating ng sabihin natin mga 20th century, nagkaroon ng pagbabago. Ngayon, marinig na natin yung salitang priorities. Pero hindi angkop yung salitang priorities at hindi yan supposed to be nag-exist sa unang panahon kapag pinag-usapan ng salitang priority. Dahil at pag sinabing priority, ito'y singular, ito ay nasa-single out ang isang bagay, may kinalaman ito sa focus, may kinalaman ito sa priority. So ngayon, ang tao ay napakarami ng priorities. Pero, yung salitang ito, to take and proceed in without following another. To take and proceed in without following another. So, naroon yung focus, naroon yung priority. So, sumunod na meaning niya is to follow with a view to overtake. Ibig sabihin, yung salitang pursue ay hindi ka lamang susunod, gusto mo siyang maabutan. Yung salitang to overtake, minsan ay maabutan siya o malagpasan. To follow with a view to overtake. So, yun yung salitang pursue. To endeavor, to attain to strive, to reach or gain. To endeavor, magsikap na makuha ang bagay na ito. At to strive, to reach, maabutan siya at makuha. To seek, yung salitang, nakita natin yung salitang to seek, yung sabi ni Haring David, to seek after, one thing have I asked of the Lord. Sa ibang version ay to seek. Sabi rito, to seek, to use measures to obtain. Yung salitang to use measures, gumawa ng mga kaparaanan upang ma-achieve o makuha ang bagay nito. No, mga kapatid, sa punktong yan, ay makita natin na sa buhay na ito ni Haring David, ay makita natin na meron siyang isang bagay na pinakananasa. Now, pwede tayo magtanong sa ating sarili, mga kapatid, ano yung ating one thing? Ano yung ating pursue sa buhay? Ano yung ating sinusundan? Ano yung gusto nating maabot? Ano yung gusto nating
ma-achieve at ilang pang mga bagay. Pero dito si David, mga kapatid, ay sinabi niya, "One thing I have asked from the Lord, that I shall seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, and to behold the beauty of the Lord, and to meditate in His temple." Now, bago ko bigyan ng pansin ang bahaging ito, ay gusto kong makita natin ang opposite na buhay ni King Saul at ni David. Alam niyo ba, si Saul ay nagkaroon din siya ng one thing. Nagkaroon din siya ng pursuit. Meron siyang bagay na hinahabol, at yung hinahabol niya ay nag-iisa. At alam niyo ba kung ano yon? It's David. Dumating sa buhay ni King Saul ang pagbabago ng buhay ni David nang siya ay dumating doon sa labanan, habang ang isang higanting si Goliath ay naghahamon. At hinahamon niya at sabi niya, "Sino sa inyo? Kayo ay lingkod ni Saul. Ako ay isang Pilisteo. Hindi na natin kailangan pa ang maglaban. Ang kinakailangan ko ay isang tao na lalaban sa akin. At kapag siya ay natalo ko, ay magiging alipin namin kayo. At kapag siya naman ay natalo ako, kami ay magiging inyong alipin." At to cut the story short, nang matalo ni Goliath, or rather ni David sa Goliath, at nang mapatay ni David ang binatang si David sa panahong yun, ang pinakabata sa kanyang magkakapatid na anak ni Jesse, nang mapatay niya si Goliath, na ng unang panahon ay nagagalit ang kanyang mga panganay na kapatid, at sinasabi niya, napakayabang mo. Bakit ka narito? Bakit ka hindi bumalik doon at alagaan mo ang ilang pirasong tupa ng ating tatay? At si David ay bumaling siya hanggang sa kanyang mapatay ang higanting si Goliath. At nang kanyang mapatay ito, bitbit niya ang ulo ni Goliath, at nang siya'y bumalik, galing sa pakikipagbakang ito, ang mga kababaihan ay aawitan na nagsasabi sila, si Saul ay pumatay ng kanyang libo-libo, ng kanyang 1,000, ngunit si David ay pumatay ng kanyang laksa-laksa. Tens of thousands. So, mula noon ay nagpasimulang si Saul ay nagkaroon ng selos sa kanyang puso. Be aware, brothers and sisters, dahilan ang selos sa puso ng isang tao ay ito'y isang makamandag na bagay. At kapag hindi naingatan ng puso ng isang tao ang selos sa kanyang puso, alam nyo, sa lahat ng araw ng buhay ni Saul ay wala siyang ibang hinahunting kundi si David. Dahilan si David ang siyang sagabal sa kanyang kaharian. Si David ang siyang kinatatakutan niya na siyang kukuha ng kaharian mula sa kanya. At si David ang siyang magpuputol ng dynasty ng pagiging hari ng angkan ng Benjamin. At mga kapatid, yan ang dahilan kung bakit ang anak ni Saul na si Jonathan ay nakipag-covenant kay David at pinatiktahan niya ang kanyang kaibigang si David, ay gano'n na lamang ang galit ni Saul kay Jonathan, at sabi niya, bakit mo pinagtatanggol ang lalaking yan? Hindi mo ba alam na siya ang kukuha ng kaharian mula sa iyo? At di mapapasa yung kaharian dahilan sa kanya. But brothers and sisters, para kay Jonathan, hindi mahalaga sa kanya ang kaharian. In fact, lahat ng bagay na kay Jonathan ay kanyang binigay kay David. At ang kanyang sibat, ang kanyang robe, at nagkaroon sila ng covenant ni David sa panahong yun. So, ngunit si Saul
ay nagpatuloy ng kanyang pursuit sa kanyang buhay at isang bagay, isang tao lamang ang kanyang pursuit. At ito ay si David upang siya'y kanyang patayin. Saan man pumunta si David ay kanyang gustong sundan hanggang sa ang Diyos. Well, makikita natin ang kahalagahan ng bagay na ginawa ni David. At makikita natin kung paano ang Diyos ay nagprotekta sa kanya. Paano ang Diyos ay nagbigay sa kanya kahit man ang kanyang kaaway na humahanap sa kanya ay isang pagkakataon nagpangita sila doon sa kuweba. Hindi alam ni Saul na naroon sa David. At si Saul ay natulog doon sa kuwebang yon. At si David ay nasa parehong kuweba. At siya'y bumangon at nakita niya si David na natulog at walang kamalay-malay. At sabi ng kanyang alipin, sabi niya, Panginoon, ito na ang araw na ibinigay ng Diyos sa iyong kamay ang iyong kaaway. At sabi niya, bubunutin ko ba ang tabak at akin siyang papatayin? At sabi niya, huwag mong bahatan ang iyong kamay laban sa pinahiran ng Panginoon. Ang ginawa ni David ay kinuha niya ang kanyang espada at kumuha ang laylaya ng balabal ni Saul at kanyang pinilas. At nung kinaumagahan ay kanyang sinabi, sabi niya, mahal na hari, bakit niyo pinagtatangkaan ang aking buhay? Bakit niyo ko hinahanap? Bakit niyo ko gustong patayin? Alam niyo ba na kayo ay pwede kong patayin? Dahilan, sabi niya, ito ang patunay. Nakapilas ako ng kapraso sa iyong balabal na walang kaalam-alam ang iyong mga kawal. Well, mga kapatid, makikita natin si Saul, meron siyang isang pursuit sa buhay. Hanggang sa siya'y namatay, praise God, meron siyang isang bagay na pinakahahanap. Ito yung kamatayan ni David. At yun ang isang bagay na pagkakamali. Now, makikita natin, ang selos na ito sa puso ni Saul ay naging lason sa kanyang buong buhay na walang ibang bagay na siya'y gustong gawin kundi ang mapatay ang anak ni Jesse. Now, pero puntahan natin, binigyan lamang natin ng pansin ang bagay na ito, pero tingnan natin ang buhay ng lalaking itong si David. Alam niyo, pansinin ninyo ang verse na ito na nagsasabing, one thing I desired, one thing I have asked from the Lord. Sa ibang version, kung titingnan natin ang version ng ESV, tingnan natin ang ESV version. Ang ESV version, one thing have I asked of the Lord that I will seek after. Ang King James Version, sabi niya, one thing have I desired of the Lord that I will seek after. At ang kanyang pinakananasa, pinakahahanap, yung kanyang pursuit ng kanyang buhay, ay hindi ang anumang bagay. Hindi ang kayamanan, hindi ang karangyaan, hindi ang fame, hindi ang anumang mga bagay, kundi na-develop sa buhay ni David na ito, na sabi niya, I desired of the Lord. One thing have I desired of the Lord. Balikan natin yan, Nasby. One thing have I desired or seek after of the Lord. At ang bagay na ito ay kanyang pinakita sa verse na ito, sabi niya, to dwell in His presence. Ito ang pinaka-nanasa ni David, sabi niya, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Yung ibig sabihin ng to dwell in the house of the Lord all the days of my life ay walang iba kundi ang manatili doon sa presensya ng Panginoon. Si David ay siya ay nanilibugho doon sa mga katulad ng mga Levites. Dahilan ng Levites ay meron silang karapatang makapasok doon sa templo. Makapunta roon at mamalas ang kaluwalhatian ng Panginoon.
Ngunit siya man, bagamat siya ay hindi siya isang Levite, hindi siya isang priest. Ngunit siya ay isang lalaking ang kanyang pinakananasa ay ang mapasa ilalim ng presensya ng Panginoon. At isa pang bagay na kanyang pinakita rito, see, and to behold the beauty of the Lord, so that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, and to behold the beauty of the Lord. The beauty of the Lord is none other than His presence. The beauty of His holiness. Ang kagandahan ng kanyang kabanalan. At ang sunod na kanyang pinakita rito, yung salitang, and to inquire. To behold the beauty of the Lord and to meditate. Sa ibang version, ginamit dyan yung salitang to inquire. To inquire in His temple. Now mga kapatid, alam niyo ba ang pinaka-pursuit ni David sa kanyang buhay? Ang kanyang pursuit ay walang iba kundi ano ang kalooban ng Diyos. Ano ang kalooban ng Diyos? Well, ang kalooban ng Diyos, mga kapatid, ang nais ng Diyos, ang gusto ng Diyos, ang purpose ng Diyos. In fact, mababasa natin sa banal na kasulatan na si David ay isang taong laging nag-i-inquire sa Panginoon. Sino nakabasa niya? Diba? He's a man that always inquire of all the things na kanyang gagawin ay kanyang ini-inquire ang Panginoon. Kanyang tinatanong ang Panginoon. At in fact, alam nyo, na-mention ko na-share ko sa lugar ng Cagayan, si David ay isang lalaki na meron siyang personal prophet. Alam nyo ba na si David isang prophet? According to Book of Acts, siya ay isang propeta. At bukod sa si David ay isang prophet, si David ay meron siyang personal na prophet. At ang propeta niya ay hindi lamang isa, kundi in fact, tatlo sila, Samuel, si Gad, at si Nathan. Nakuha niyo ba mga kapatid? Isang lalaking ang kanyang pinaka-nanasa ay ang presensya ng Panginoon, ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Yun ang kanyang yun ang kanyang one thing sa kanyang buhay. Ang isang bagay na pinakamahalaga na kanyang hinahanap sa kanyang buhay ay ang layunin ng Diyos, ang gusto ng Diyos na mangyari sa kanya. Ang kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos ay hindi mo ito masumpungan sa anumang mga bagay. Ang kalooban ng Diyos ay masumpungan mo lamang doon sa kanyang presensya. Walang ibang bagay na pwede mong mapagsumpungan. So mabasa natin, well, just as a point of reference, gusto kong tingnan natin 2 Samuel chapter 24 verse 11. 2 Samuel 24:11, sabi ng verse na yan ay nagpahayag, sabi rito, when David arose in the morning, the word of the Lord came to the prophet Gad, David's seer. So pinapakita rito na si David ay meron siyang, makikita niyo yung salitang David seer. Siya ay personal na tagakita ni David. Ako ay namamangha, mga kapatid, dahilan si David ay isang prophet, pero meron pa siyang prophet na sumusubaybay sa kanya. That from time to time, ay nagbibigay sa kanya ng update ng kalooban ng Diyos para sa kanyang buhay. Ang account na ito ng 2 Samuel 24 verse 11 at ang 1 Chronicles 21 verse 9 ay isang pangyayari dito. Ito yung panahon na kanyang pinabilang ang mga kawal ng Israel. At ang kanyang pinabilang yon ay nasaktan ng kanyang puso at ang propeta ng Diyos na si Gad na tinawag na David's seer ay pumunta sa kanya at nagsabi sa kanya, nag-o-offer ng Diyos ng 3 bagay sa iyo. 3 araw na salot, 3 buwan na tatakbo kayo sa kamay ng inyong kaaway,
sa harap ng inyong kaaway o 3 taon nakagutom. Pero doon nagsabi si David, bayaan ako mahulog sa kamay ng Diyos sapagkat siya ay mahabagin. God is merciful, wika ni David. So, sabi rito ng isang, sa chapter 29, verse 29 ng 1 Chronicles 29:29, sabi ng verse na yan, ay nagpapakita ng ganito. Dito, in-enumerate ang mga prophet sa buhay ni David. Sabi rito, now the acts of David, King David, from first to last, are written in the chronicles of Samuel the seer, in the chronicles of Nathan the prophet, and in the chronicles of God the seer. It is Samuel who anointed David. Si Samuel ang nag-anoint kay David upang siya ay maging hari ng Israel. And it is God that from time to time ang siyang nag-update sa buhay ni David. Si David o si God ang siyang nag-rebuke sa kanya nang ibalangin niya ang kawal ng Israel. Si Nathan naman ang siyang nagbigay sa kanya ng pahayag nang si David ay gusto niyang ipagpatayo ng bahay ang Panginoon. Sabi ni Nathan, sabi niya, maganda ang iyong nasa isip. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Pero nang gabing yun, ang Diyos ay nangusap kay Nathan at sabi niya kay Nathan, hindi si David ang magtatayo ng bahay para sa akin, kundi ang isa na lalabas sa kanyang balakang pagkatapos niya na matulog sa kanyang mga magulang, merong isang anak na lalabas sa kanya at siyang magtatayo ng bahay para sa akin. And that's Nathan who updated David sa bagay na ito. It is also Nathan who rebukes David when he sinned nang siya'y magkasala kay Bathsheba. At ito ring si Nathan ang siyang naglagay upang si Solomon ay maging hari. So makikita natin ang lalaking ito ay isang lalaking meron siyang 3 prophets sa kanyang buhay. But most of the time, ang nag-update sa kanya ay si God at si Nathan. At meron siyang isang kilalang advisor. So alam nyo, makikita natin na ang ganitong bagay ay mismong gampanin na anointing na naroon sa Espiritu ng ating Panginoon. Tingnan natin ang aklat ng Isaiah chapter Isaiah chapter 9 verse 6. Tingnan natin ang verse na ito. Sa verse 6 ay pinakita, For a child will be born to us, a son will be given to us, and the government will rest on his shoulders, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Eternal Father, and Prince of Peace. Alam niyo ba na dito sa buhay ni David, meron siyang prophet at meron siyang counselor. At ang counselor niya ay si Ahithophel, na pinakamagaling na tagapagpayo sa kanya. Now, dinaanan ko lang ang ganitong bagay dahilan si David ay meron siyang isang bagay na pinakananasa sa kanyang buhay at ito ay walang iba kundi ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Mamaya makikita natin ang benefit, mga kapatid. Ang napakainam na bagay kapag ikaw, ang isang tao, ang magiging pursuit niya sa kanyang sa kanyang buhay ay ang kalooban ng Diyos. Tingnan natin ang ilang mga bagay. Si David po, so pinakita rito, makikita natin yung salitang to inquire. Balikan natin yung Psalms 27 verse 4. Yung salitang inquire dito,
Yung salitang inquire, ang meaning niyan sa Hebrew word is to plow. Yung to plow ay kapag ikaw ay nag-aararo, mapapansin ninyo na yung lupa ay bumabaliktad, di ba? At nakikita mo yung bagay na naroon. So yung salitang to inquire is kasing katulad siya ng salitang to plow, mag-araro, to break forth, basagin ang isang bagay. Ibig sabihin, sapagkat ikaw, you are in search of something. Ikaw ay merong bagay na hinahanap. Break forth, to inspect. Yun yung salitang to inquire. Salitang to inquire, to plow, to break forth, to inspect, to admire. Salitang admire, yung regard o respect. Magkaroon ka ng pag-honor o pagbibigay ng respect. Isa pang pinakita rito ng salitang to inquire is to search or seek out. Yan ang dahilan makikita nyo sa buhay ng lingkod ng Diyos na si David, kung paano siyang from time to time ang kanyang buhay ay nagtatanong sa Panginoon. Gusto kong tingnan natin ang isang bahagi rito. Si David, bago pa siya maging hari, at bago pa siya humarap kay Goliath, si David ay isang tao na ang kanyang pinakananasa ay ang alamin ang kalooban ng Diyos. In fact, si David ay merong karanasan na sinabi niya, ang Diyos na nagbigay sa akin, ang Diyos na nagligtas sa akin sa kamay o sa pangil ng oso, at sa pangil ng leon at sa kuko ng oso, ay siyang Diyos na magliligtas sa akin sa hindi tuling Pilistayeng ito. So dito ay pagpapakita na siya ay merong ganitong klasing karanasan sa Diyos. Dahilan ito ang bagay na pinakananasa ng kanyang puso. This is his one thing. At sa panahon pa nang siya ay, sabi nga kanina, hindi pa man siya nagiging hari. Siya ay tinawag na ng banal na kasulatan. Ang Diyos mismo ay nagsabing, David is a man after God's own heart. David is a man after God's own heart. In fact, ang Book of Psalms ay nagsasabi, at si David ang siyang nagsabi, na kinote ni Apostle Pablo sa Hebrews chapter 10. At pinakita roon ang ganitong bagay. Sabi ng Book of Psalms, quoting from the Book of Psalms, chapter 40. Pero sabi nito ng Hebrews chapter 10, verse 5, therefore, when He comes into the world, He says, sacrifice and offering you have not desired, but a body you have prepared for me. In whole burnt offerings and sacrifice for sin, you have taken no pleasure. Then I said, behold, I come. In the scroll of the book, it is written of me to do your will, O God. So ito ay Psalm of David sa Psalms chapter 40 verse 6. Doon ay si David na sabi niya, meron akong, sabi niya, ang pagkakilala ni David, sabi niya, sacrifice and offering you have not desired. Ang kakaiba sa buhay ni David, mga kapatid, ay siya ay nakakadama ng puso ng Diyos. Dahilan siya ay ganon ang kanyang ugnayan sa Diyos. Alam niyo, sabi nabasa na natin minsan ang Book of Psalms chapter 25, na pinakita roon, the secret of the Lord. Ang sekreto ng Panginoon ay naroon sa kanila na natatakot sa Kanya. Ang lihim ng Panginoon ay nasa mga natatakot sa Kanya. So therefore, may mga bagay na
na nadarama sa David, na parang impulse doon sa puso niya, yung pintig, yung ng puso niya, yung desire ng kanyang puso, ay bigla na lamang siyang nagkakaroon ng desire, at ang yung desire na yon ay all of a sudden may makikita natin na yung desire ni David ay kaugnay sa purpose ng Diyos. Nakukuha niyo ba, mga kapatid? Isang panahon, kaya ngayon yung verse na ito, puntahan natin ang Psalms chapter 40, verse 6. It's the same thing na kinote ni Apostle Pablo sa book of Hebrews chapter 10. Sabi ng Psalms 40, pinakita niya, sabi rito, dahil sa verse 6, sacrifice and meal offering you have not desired. Well, sinong tao makakapagsabi ng ganitong bagay? Hindi baga ang sacrifice and an offering ay itong hiningi ng Diyos? Nakukuha niyo ba, mga kapatid? Hindi bagat ang sacrifice and an offering, ito ay kautusan ng Diyos sa panahon ni Moses? Ito ang isinulat na nakalooban ng Diyos, ang maghandog at magsakripisyo ng kambing, ng mga hayop, guyang baka. In fact, sabi ng banal na kasulatan, nang si David, or rather nang si Abel ay maghandog sa Diyos, nag-offer siya ng firstborn. Sabi ng banal na kasulatan, ang handog ni Abel ay naging mas mahigit kaysa handog ni Cain. At itong nakalagay sa kautusan na maghandog at mag-alay sa Diyos, magkatay ng hayop, ibuhos ang dugo at ialay ang dugo sa Panginoon. At sunugin ang mga katawan ng hayop na pinaslang. But how come na dumating sa David sa ganitong bagay na siya nagsabi, sacrifice and offering you have not desired? Hindi ito masasabi ng sino man kung walang kapahayagan na inilagay ang Diyos sa kanyang puso. You get my point? Kung walang kapahayagan na ito sa kanyang puso, mag-i-stick siya sa kagaya ng buhay ng bayan ng Israel na nabubuhay lamang sila doon sa sacrifice and offering. Pero we know what happened, na dumating ang panahon ng Diyos ay naumay na sa handog na susunugin sa mga guyang baka, sa mga kambing, sa mga tupa, sa dugo ng mga dumalagang baka, sa dugo ng kordero, sa dugo ng kambing. Dahilan, nakita niya, nasabi niya, ang bayang ito ay pinupuri ako ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Ang bayang ito ay pinupuri ako ng kanilang mga labi, so ang mga tao ay nagdadala na lamang ng sacrifice. Ngunit, hiwala yung kanilang puso doon sa sacrifice. Ngunit, ang kapahayagan ng Diyos sa puso ni David ay kanyang sinabi, sacrifice and offering and meal offering you have not desired. My ears you have opened. Ang aking pakinig ay yung binuksan. See? Yung salitang, my ears you have opened. It is something that the Lord revealed to David. It is something that the Lord revealed to David na ang Diyos ay hindi na nalulugod sa handog na hain, kundi ang kanyang pinakananasa. In fact, ang ganitong bagay ay pinahayag na ni Samuel sa panahon pa ni Saul. Diba? Sabi niya, bakit ka pumunta doon sa mga hayop? Bakit mo ang pinag-ubusan ng iyong panahon ay yung mga baka, tupa, kambing, at sinabi mo, upang iaming ihandog sa Diyos. Totoo ba na ang Diyos ay nalulugod sa napakaraming handog at hain? At kanyang sinabi, narito, sabi niya,
ang pakikinig at ang pagsunod ay mas mahigit kaysa mga handog at mga haing. So sa panahon pa ni Saul ay pinakita ng ganitong bagay. At dito sabi niya, my ears you have opened, burnt offering and sin offering you have not required. Then I said, behold, I come in the scroll of the book. It is written of me, I delight to do your will, O my God. I delight. Ang aking kaluguran, ang aking kasiyahan. Tingnan ninyo ang kasiyahan ng lalaking ito. Ang kasiyahan niya ay walang iba kundi ang kalooban ng Diyos. Ano ang ating kasiyahan sa uling maaraw nito, mga kapatid? What is our desire? What is our delight? Ano ang ating kinaluluguran, pinakananasa sa buhay na ito? Sabi rito, I delight to do your will, O my God. Kamangha-mangha, mga kapatid, sapagkat alam niyo ba, si David ay nagsasalita o sumusulat siya ng Psalms na ito na siya ay inspired ng Holy Spirit. You get the point? Si David ay nagsusulat ng Psalms na ito. Inspired siya. Dahil sabi ng banal na kasulatan, ang mga prophets of old, they were moved by the Holy Spirit. Sila ay pinapagalaw, pinapakilos ng banal na Espiritu. Bakit sila nakakapanghula? Because the Spirit of Christ ay naroon sa kanila. At sabi rito, I delight to do your will, O my God. Kung meron siyang kinaluluguran, ay hindi ang kanyang sariling kasiyahan, kundi ang kalooban ng Diyos. That's the reason this is the wanting of David. The pursuit of wanting of David is the will of God. I delight to do your will, O my God. Your law is within my heart. See, ang iyong batas, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Kakaiba ang pangungusap ng lalaking ito. Dahilan siya ay nangungusap. Bagamat si David ay nasa Old Covenant, nasa Old Testament, pero ang content ng kanyang mga sulat ay may kinalaman sa pagdating ng biyaya ng Diyos. Sa pananahanan ng Espiritu ng Panginoon na kanyang sinabi, your law is within my heart. Dahilan ang pinapakita rito sa Second Covenant o sa New Covenant, ang kautusan ay wala na sa tablets of stone. Ang kautusan ay wala na sa tapyas ng bato. Ang kautusan ay nakasulat na doon sa puso ng isang taong nananampalataya sa Diyos. At ang kanyang desire ay ang kalooban ng Panginoon. So this is the wanting of David. So, pinakita rito na from time to time, sa isang pangyayari sa buhay ni David, bago pa lamang siya, hindi pa siya naging hari. Sabi rito ng 1 Samuel chapter 22, verse 3 to verse 5. Sabi ng pangyayaring ito, ito yung panahon na si David ay hinahabol ni King Saul. At siya'y walang ibang masulingan. Siya'y nagpunta sa isang lugar, ng Moab. Sabi rito ng verse 3, and David went from there to Mizpah of Moab, and he said to the king of Moab, please let my father and my mother come and stay with you. Anong sumunod na pangusap? Please let my father and my mother
come and stay with you until I know what God will do for me. Ang buhay niya, mga kapatid, ay isinalalay niya sa gagawin ng Diyos. Nakuha niyo ba, mga kapatid? Hindi siya nagpupulsut ng anumang paraan sa kanyang buhay. Ang kanyang gustong mangyari ay kung ano ang gagawin ng Diyos para sa kanya. Sabi niya, until I know what God will do for me. Until I know what God will do for me. Minsan po ang tao ay punong-puno siya na napakaraming plano. Well, walang masamang magplano, mga kapatid. Pero sa ating plano, wag mong isa-set aside ang Diyos sa iyong plano. Sa iyong plano ay wag mong isa-set aside ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Dahilan, maaring meron kang plano at ang plano mo ay maganda, pero ang plano ng Diyos para sa iyo ay mas mainam. Amen, can say amen to that. Maganda ang plano natin. Maganda ang mga gusto natin. Walang tao na nag-isip ng masama sa kanyang sarili. Ang lahat ng gusto niyang mangyari sa kanya ay pawang, mainam, mabuti, at ibig sabihin, lahat ng bagay na mainam ang gusto niyang mangyari sa kanya. Pero mga kapatid, ang gusto ng Diyos na mangyari sa iyo is the very excellent one. Ang pinaka-mainam na bagay ang kanyang gustong gawin sa iyo. So therefore, kung ang kalooban ng Diyos sa iyo ay mas mainam, ngayon, mas mainam na ikaw ay mag-rely sa kanyang layunin sa iyong buhay. Mas mainam na ikaw ay mag-rely at magtiwala doon sa kanyang plano kaysa sa iyong napakaraming mga plano. At sa iyong napakaraming mga plano ay kung magkaminsan sa napakaraming mga planong yan, ang ilan sa planong yan ay naghihiwalay sa kalooban at sa plano ng Diyos. Ngunit si David ay gusto niyang ipagkatiwala ang kanyang buhay doon sa kalooban ng Diyos. Sabi niya, bayaan mo ng aking mga magulang ay manatili sa lugar na ito hanggang sa malaman ko kung ano ang kalooban ng Diyos sa akin. Until I know what God will do for me. Then the following verse, then he left them with the king of Moab, and they stayed with him all the time that David was in the stronghold. Verse 5, the prophet God said to David. Itong maganda, mga kapatid. Si David ay nag-aantay kung ano ang susunod na gagawin ng Panginoon sa kanya. Nag-aantay siya. At kung ikaw ay nag-aantay sa mga susunod na gagawin ng Panginoon sa iyo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka bibiguin ng Panginoon. Siya ay magbibigay ng kanyang update sa iyo. Alam niyo ba ang tagapag-update sa atin o sa mga anak ng Diyos ay walang iba kundi ang Diyos mismo, ang kanyang Espiritu. Then, sabi rito, the prophet God said to David, sabi ni prophet God sa kanya, God's is David's seer. Sabi rito, then the prophet God said to David, do not stay in the stronghold. Huwag kang manatili sa lugar na ito sa stronghold. Depart and go into the land of Judah. So David departed and went into the forest of Heret. Now, makikita natin, walang pinakamainam na bagay sa buhay ng bawat isa atin, kundi antayin natin ang plano ng Diyos sa ating buhay. Antayin natin ang nais ng Diyos sapagkat ang kalooban ng Diyos is what? Is perfect. Amen, can say amen to that. Ang kalooban ng Diyos ay sakdal. Pag sinabing perfect, ito ay kompleto. At tingnan natin yung description ng Psalms chapter 19. Napakaganda ng Psalms chapter 19 verse 7. Sabi ng
Book of Psalms na ito. Sabi dito, verse 7, description ito sa salita ng Diyos, the law of the Lord is perfect, restoring the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true, and they are righteous altogether. Oh God, napakainam ng bagay na ito. Pinapakita rito, the law is perfect, the testimony is sure, the precepts are right, the commandment of the Lord is pure. Pag sinabing pure, mga kapatid, walang halo ito. Walang halong makataong paraan, walang halong masamang bagay, walang evil na nakahalo dito. The commandment of the Lord is pure. At kung ikaw ay utusan ng Panginoon, His commandment is pure, yan ay walang halong kasamaan, walang masamang katulad ng tao na merong motives behind. Meron siyang sinasabi pero meron pala siyang motibo na ito ay para sa kanyang kapakinabangan at ito'y sa ikapapahamak ng isang tao. But the precepts of the Lord are right, the commandment of the Lord is pure, and the fear of the Lord is clean. And the judgment of the Lord are true, and they are righteous. Kapag ang Diyos nagkawad ng kanyang kahatulan, walang injustice. There is no injustice. So, napakaganda ng pinapakita sa bagay nito. So, si David ay isang lalaking ang kanyang inclination ay walang iba kundi sa kalooban ng Diyos. Kung meron man siyang pinaglalagakan ng kanyang buhay, ay alam niya ang Diyos sapagkat alam niya ang Diyos walang iniisip na masama sa kanya. Can you say amen to that? Alam niyo ba mga kapatid na ang Diyos ay walang masamang iniisip sa bawat isa sa atin? Ang lahat ng kanyang iniisip ay pawang sa ating kabutihan upang tayo ay bigyan ng mainam na kawakasan. Therefore, what is your one thing? What will you pursue? Ano ang iyong hahabulin sa iyong buhay? Ano ang iyong susundin sa iyong buhay? Ang iyong susundin, ang dapat na walang ibang sundin, kundi ang layunin, ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. So sabi rito ng isang pangyayari, habang siya ay merong isang panahon, merong dumating na tragedy sa buhay ni David. And we know the story nang sila ay naroon nanirahan sa lugar ng Siklag. Isang pagkakataon ng may mga kaaway na dumating at dumaluhong. Yun ay sa 1 Samuel chapter 30. Nang dumating ang kaaway doon, lahat sila ay nasa pakikipagbaka. At nang sila'y umuwi sa kanilang lugar na kinaroroonan, ang kanilang pamilya ay wala na. Ang asawa, mga anak, ay kinuha ng bihag doon sa lugar na yon. At nang sila ay bumalik, ay wala na silang nadatnan, kundi umuusok na lamang na mga siga na sinunog ang kanilang mga tolda. At ang buong kapisanan na kasama ni David, lahat sila ay umiyak hanggang sa wala na silang maiiyak. At sabi ng book of 1 Samuel 30 verse 6, sabi ng verse na ito, moreover, David was greatly distressed. Sino
Sino ang makakatagal sa sitwasyong ito? Ang kanyang mga dalawang asawa ay wala na. Ang kanyang pamilya ay wala. Ang mga kasama niya ay wala. Hindi alam kung saan sila dinala. Hindi alam kung saan sila naparoon. Moreover, David was greatly distressed because the people spoke of stoning him, for all the people were embittered. It's one because of his sons and his daughters. But David strengthened himself. When no one can encourage David, sabi ng isang version, David encouraged himself. Paano mo i-encourage ang iyong sarili? Paano mo i-encourage ang iyong sarili? Kapag ang lahat ng mga sitwasyon ay hindi na mainam, well, wala kang ibang paraan na para i-encourage ang iyong sarili kundi tingnan ang plano ng Diyos. Kapag iyong tiningnan ang plano ng Diyos, dahilan ang Diyos ay walang bagay na masamang gustong gawin sa iyo. Ang lahat ng masama ay galing sa kaaway na kanyang ginagawa. Pero ang lahat ng layunin ng Diyos ay para sa ikabubuti. But David strengthened himself in the Lord, his God. Then David said to Abiathar, the priest, the son of Ahimelech, please bring me the ephod. So Abiathar brought the ephod to David. And David inquired of the Lord, saying, shall I pursue this band? Shall I overtake them? And he said to him, pursue. Sabi niya, pursue, for you will surely overtake them, and you will surely rescue all. Ano mangyayari kung saan silang lahat ay iiyak? Ano mangyayari kung lahat sila ay magmumukmuk sa oras na yun? But David strengthened himself and inquired of the Lord. Siya'y nagtanong sa Panginoon. At nang siya'y magtanong sa Panginoon, sabi niya, Panginoon, susundan ba namin sila? Maaabutan ba namin sila? At sabi ng Panginoon, sundan niyo sila at tiyak, maabutan niyo sila at tiyak, maibabalik niyo at marirecover niyo ang lahat ng mga bagay. Well, para silang namamana sa dilim. Pero alam nila, guided sila ng Panginoon. You know, sometimes tayo ay parang bulag na hindi natin alam ang ating pupuntahan. At alam kong ilan sa atin ay nakaranas, literally speaking, kapag tayo ay, mga driver ay kapag nagdadrive sa isang lugar na hindi niya kabisado, ang tanging hindi niya alam kung saan siya liliko, kakanan o kakaliwa, pero salamat na lamang merong navigator. Salamat na lamang nariyan si Waze, nariyan si Google Map. At siyang nagigiya sa iyo, zero knowledge ka sa lugar na yun. Pero, pag sinabi ng Waze, turn right, you will turn right. And praise God, sa oras na ito, si David ay wala siyang alam, pero sabi ng Panginoon, habulin niyo siya. Tiyak na inyo siyang aabutan at marirecover niyo ang lahat at marirescue niyo sila. So si David ay pumaroon at kanyang naabutan ang isang kawal na kasamang sumakop o kumukob doon sa lugar na kasama ng kanyang mga mahal sa buhay. At na meron silang isang sundalong sugatan at nanghihina na iniwanan nila. At yun yung lalaking kanilang pinagtanungan at naging guide nila kung saan mismo naroon ang kanyang mga mahal sa buhay. So brothers and sisters, ang pinaka-mainam na bagay ay ang tayo ay magtanong sa Panginoon sapagkat siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Siya ang nasa itaas at mas madali niyang, alam niyo, kapag ikaw ay nasa baba,
Yung pupuntahan mo na lamang pala, nandiyan na lang sa kabilang pader, pero hindi mo makita. Pero siya na nasa taas ay nakikita niya kung gaano ka ka-close o kalapit doon sa iyong pupuntahan. So the only thing that you have to do is to ask Him. Tanungin siya. Now, tingnan natin. Alam niyo po mga kapatid, nakita natin kanina na ang salita ng Diyos altogether perfect. Walang kasamaan, walang kalikuan, lahat ng bagay ay pawang sakdal, at ang layunin ng Diyos ang siyang pinakamainam sa lahat ng bagay. Tayo ba'y sang-ayon sa ganitong bagay, mga kapatid? Ang layunin ng Diyos para sa iyo, ang layunin ng Diyos para sa akin, ang siyang pinaka-mainam na bagay. Now, tandaan natin, gusto kong i-cite sa inyo ang pangungusap na ito. Ang Diyos ay meron siyang tinatawag na pangkalahatang layunin sa kanyang anak, sa kanyang bayan, sa mga anak ng Diyos. Meron siyang pangkabuoang layunin sa mga anak ng Diyos. At meron din siyang individual na layunin sa bawat isa sa atin. Diba? Meron siyang pangkabuuan na plano at meron siyang individual na layunin. At alam nyo, ang tawag dito ay ginamit ito ng banal na sulatan sa Isaiah chapter 46 verse 10. Verse 9 muna. Sa Isaiah chapter 46 verse 9, sabi ng verse na ito, "Remember the former things long past, for I am God and there is no other." Remember the former things long past, for I am God and there is no other. I am God and there is no one like me. Walang katulad sa Diyos. Walang papantay sa Diyos. Walang katulad sa Diyos. There's no one like me. Verse 10. Declaring the end from the beginning. Declaring the end from the beginning. Kaya niyang ipahayag ang katapusan mula sa pasimula pa lamang. Well, hindi natin pwedeng gawin ito dahil hindi natin alam ang lahat ng bagay. Pero kapag ikaw ay nakapanood ng isang pelikula at ulitin mo na, alam mo na ang katapusan nito. Dahilan ng Diyos ang siyang nag-aayos ng lahat ng bagay. He can declare the end from the beginning. Declaring the end from the beginning and from the ancient times, things which have not been done. See? Kaya niyang isa-isay ang katapusan mula sa pasimula at mula sa unang panahon ang mga bagay na hindi pa nagaganap. Bagamat ang bagay na ito ay hindi pa nagaganap, pero ang sabi ng Panginoon, saying, my purpose. Well, alam niyo ba, ang tinutukoy sa layunin ng Diyos na pangkalahatan at sa layunin ng Diyos, individual sa bawat isa sa atin, ang tawag dyan is His purpose. Ang tawag dyan ay ang layunin ng Diyos. At sabi rito, my purpose will be established. My purpose will be established. And I will accomplish all my good pleasure. Tingnan natin sa wikang Tagalog ang verse na yan. Sabi niya, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng unang panahon, mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Ang isang bagay na hindi pa nangyayari ay pwede niya sabihin, naganap na dahilan tapos na ito sa kanyang kaisipan. Si Abraham sa kabila na wala siyang anak, baog ang kanyang asawa, matanda na siya, at wala ng pag-asa, lipas na sa lahat ng mga bagay, ang tawag sa kanya ng Diyos, ikaw ay isang ama ng maraming mga bansa. A father of many nations. Calling those things
which be not as though they were. Sabi rito, ang mga bagay na hindi pa nangyayari na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo. Ang ibig sabihin ng tinatawag na payo ay mananayo. Lahat ng bagay ay babagsak, mananatiling nakatayo ang plano ng Diyos. Do you get the point? Lahat, kagaya ng sinabi ng ating Panginoon sa talinghaga niya sa isang wise man, ang isang wise man na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Ang batong ito ay naglalarawan ng layunin ng Diyos. At ang bahay na yon ay ikaw. At ang batong iyon ay walang iba kundi ang plano ng Diyos, ang layunin ng Diyos. At sabi tingnan nga natin ang Matthew chapter 7 before we proceed to continue. Matthew 7, sa huling mga pangusap ng ating Panginoon, tinawag itong the two foundations. Sabi niya, verse 24 ng Matthew 7, therefore everyone who hears these words of mine and acts on them may be compared to a wise man who built his house on the rock. So, ang bato ay walang iba kundi ang layunin ng Diyos. Ang bato ay ang layunin ng Diyos at ang bahay ay ikaw at ako. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew, and it slammed against the house, and yet it did not fall, for it had been founded on the rock. Dumating, bumagsak ang ulan, bumuhos ang malakas na ulan, dumating ang rumaragasang baha, umihip ang malakas na hangin, at hinampas ang bahay na ito, ngunit siya ay nanatiling nakatayo at di siya bumagsak. Dahilan siya ay nakatayo sa ibabaw ng bato. Now, mga kapatid, this rock is none other than His plan and His purpose in our life. His plan, His purpose, ang plano niya, ang layunin niya sa buhay ng bawat isa atin, yun ang bato. At kung ikaw ay tatayo mo ang iyong sarili doon sa ibabaw ng batong ito na walang iba kundi ang kanyang layunin, ang kanyang purpose. Praise God. Ang kanyang purpose lamang ang mananatiling mag-stand out. Amen? Siya lamang ang mananatiling nakatayo. Siya lamang ang mananatiling nakatayo. Lahat ay babagsak. Tanging ang layunin lamang ng Diyos ang tatayo. Well, mga kapatid, ang lahat ng kaharian ay nag-shoot sila, tumaas sila, naging matayog sila ang mga empire. Habang sa kanilang peak ay tila hindi na sila babagsak pa. Ang Egypt ay pumailang lang, pero dumating sa isang panahon sila'y bumagsak. Ang Babylon ay pumailang lang, hallelujah, at naging isa sa matatag na imperyo, pinakamalakas na imperyo, pinakamayamang imperyo. Baka ano pa, tinawag siyang head of gold. Pero dumating ang panahon ng kanyang pagbagsak. Bumangon ang Media and Persia. Naging matatag ang kanyang kaharian. Naging kagaya ng pilak. Pero dumating ang panahon, bumagsak siya sa kamay ng Grisya. Pumailang lang ang Grecian. And so on and so forth, and even the Roman Empire. But brothers and sisters, lahat sila ay bumagsak at meron lamang naiisang naiiwang nakatayo.
At ito ay ang bato na nanggaling sa bundok na hindi tinabas ng sinong kamay ng tao. At ang batong ito ay tumama doon sa head of gold, silver, bronze, iron, and clay. At ito ay winasak niya at lahat ay naging kagaya ng dayami sa panahon ng pag-ani at pinayid ng hangin ang lahat ng mga ito. At ang nakitang nanatili ay walang iba kundi ang bato. Natilit iba na ang batong ito ay naging isang malaking bundok na naging isang matatag na kaharian. Now mga kapatid, what is that? That is the purpose of God. Kung gusto mong manatili na hindi babagsak, manatili ka sa plano ng Diyos. Kung gusto mong ma-assure ang iyong success, manatili ka sa plano ng Diyos. Walang iba na pwedeng manatili sa ibabaw ng sanlibutan. Walang kayamanan, walang taong mayamang nagtitiwala sa kanyang kayamanang mananatili na nagtitiwala sa kanyang kayamanan. Dahilan lahat ay babagsak. Pero sila na nagtitiwala doon sa pundasyon ng layunan ng Diyos. Anuman ang mangyari, anuman ang maganap, ikaw ay mananatili dahilan ang iyong pinagtatayuan ay hindi makikilos. You will stand. Hallelujah. Now, mga kapatid, tingnan natin, anong sinabi diyan? I will accomplish all my good pleasure. Gagawin niya. Now, mga kapatid, pag pinag-usapan ang purpose ng Diyos, gagamitin ng Diyos ang kanyang soberenya. Do you get my point? He will use His sovereign as a sovereign God na gagawin niya ang lahat ng mga bagay para lamang sa kanyang layunin. I will accomplish all my good pleasure. Ano pang sabi riyon? Balikan natin yung second part ng two foundation na alam na natin. Bumagsak siya dahilan nakatayo siya sa buhanginan. Pero ang nakatayo sa bato ay mananatili na anuman ang dumating, anuman ang mangyari, siya ay mananatiling nakatayo. Well, mga kapatid, ang mga anak ng Diyos ay hindi sila nakadepende sa takbo ng ekonomiya. Hindi rin sila nakadepende sa takbo ng negosyo. Hindi sila nakadepende sa kanilang uri ng buhay. Nakadepende sila sa Diyos na may-ari ng lahat ng bagay. Balikan natin in chapter 46 ng book of Isaiah na pinakita rito. Praise God. Sabi rito ng verse na ito, my purpose will be established. My purpose is only His purpose will be established. And I will accomplish all my good pleasure. I will accomplish, gagawin niya lahat ng kanyang minabuting kaluguran o kalooban. Good pleasure. Verse 11. Sa verse 11, it is a prophecy concerning the man Cyrus na siyang gagawa ng kanyang sakdal na kalooban. Calling a bird of prey from the east. The man of my purpose from a far country. Cyrus was called the man of his purpose. The man of my purpose from a far country. Saying, truly I have spoken, truly I will bring it to pass. Aking sinalita at ito ay aking isasagawa. I have spoken, truly I have spoken, and truly I will bring it to pass. Next phrase, I have planned it,
surely I will do it. I have planned it, and surely I will do it. Now mga kapatid, now I know bakit si David, ito lamang ang kanyang pursuit. Bakit isa lamang ang kanyang pursuit sa kanyang buhay? His pursuit is just one thing. It is the will of the Lord. To inquire in His holy temple. Ang alamin kung ano ang kalooban ng Diyos. Ang alamin kung ano ang layunin ng Panginoon. Dahilan, kung ikaw ay sasakay doon sa plano ng Diyos, ang plano ng Diyos ay kanyang isasakutuparan. Ang plano ng Diyos ang siyang magiging matagumpay sa lahat ng mga bagay. Do you get the point? Ang plano lamang ng Diyos ang magtatagumpay. At kung ikaw ay sasakay doon sa plano ng Diyos, I'm using this kind of words. Kung ikaw ay sasakay dito sa plano ng Diyos na ito, at kung ito'y magtatagumpay, ikaw ay magtatagumpay na kasama ng plano ng Diyos. I will accomplish. I have planned it, surely I will do it. Alam niyo ba mga kapatid, kung ikaw, kung ang iyong aalamin ay ang plano ng Diyos sa iyong buhay, at kung ikaw ay magpapahingalay sa plano ng Diyos, kung ikaw ay meron na isip na magandang bagay, ngunit ang plano ng Diyos ay nagsasabi, ito ang mas magandang bagay. Handa mo bang bitawan ang iyong sinasabi ng iyong kaisipan at iyong hawakan ang plano ng Diyos sa iyong buhay? Ang plano ng Diyos na kanyang sinasabi sa iyo. Dahilan, ang nakikita mo ay maiksi lamang. Ang nakikita mo ay malapit lamang. Ngunit ang nakikita ng Diyos ay hanggang sa iyong hinaharap. Now, tingnan pa natin. Gusto kong i-describe mga kapatid ang plano ng Diyos na ito, ang layunin ng Diyos na siyang napakatatag, siyang napakatibay, siyang mananatili na nakatayo magpakailanman, at kung ikaw ay mananatili sa plano ng Diyos, mananatili ka. Yan ang dahilan, sabi na Apostol Pedro, make your calling and election sure, sapagkat kapag nakita mo ang bagay na ito, hindi ka matitiso. Hindi ka babagsak. Well, pwede tayong manghina at manglupaypay, ngunit kung ikaw ay mananatili dito sa layunin ng Diyos, ikaw ay babangon. Dahilan sa plano ng Diyos ay may mga plano ng Diyos na tila ikaw ay nalulugi at natatalo. But at the end, ay makikita mo pa rin ang pagbangon at pag-rise up. Sabi ng Psalms 23 verse 11, Psalms 23 verse 11, tingnan natin ang verse na yan. Psalms 23 verse 11. Ang verse na ito ay nagsasabi ng ganito. I'm sorry, it's Proverbs 19 verse 21. Proverbs 19 verse 21, sabi rito, many plans are in man's heart, but the counsel of the Lord will stand. Amen. Many are the plans are in man's heart, but the counsel of the Lord. Now, sa napakaraming plano natin, minsan nahihirapan tayo kung ano yung ating pipiliin. Pero, ang counsel ng Panginoon ang siyang tatayo. At gagawin niya, Psalms 135 verse 6. 135 verse 6 ang sabi riyan, whatever the Lord pleases, He does. In heaven
and in earth, and in the seas, in all deeps. Whatever the Lord pleases. Anuman ang gustuhin ng Panginoon. Well, alam niyo ba kung anong, walang ibang gugustuhin ng Panginoon kundi ang kanyang pinanukala, ang kanyang plano, at ang kanyang layunin. Daniel chapter 4 verse 35. Ang Daniel 4:35 ay nagsasabi ng ganito. Sabi niya, all the inhabitants of the earth are accounted as nothing. But He, it is God. Alam niyo ba ang statement na ito? Ito yung statement ni Nebuchadnezzar. After he experienced yung pinababa siya ng Panginoon, ibinaba ang kanyang sarili na naging kagaya ng hayop, hanggang sa kanyang kilalanin dahilan siya ay nagmamataas. Siya ay nagmataas sa Diyos. At yan ang dahilan, ang Diyos ay ibinagsak siya ng Panginoon. At nang siya ibinabat ng kanyang kilalanin ng Diyos, but He does according to His will, and in the host of heaven, and in among the inhabitants of earth, and no one can ward off His hand or say to Him, what have you done? Basahin natin sa Tagalog ang bahagi. Ano sabi rito? At sabi niya, ang lahat ng nananahan sa lupa ay mabibilang na wala. At kanyang ginagawa is God, at kanyang ginagawa ang ayon sa kanyang kalooban sa hukbo ng langit at sa mga mananahan sa lupa. Lahat ng bagay, kagaya ng binasa kanina, anuman ang kanyang gustuhin sa langit, sa lupa, sa kalaliman, ay kanyang gagawin, whatever He please. At sa mga nananahan sa lupa, at walang makakahadlang sa kanyang kamay. Walang pwedeng pumigil sa kanyang kamay. Walang pwedeng pumigil. Kung walang pwedeng pumigil, mga kapatid, siya ang magtatagumpay sa lahat ng mga bagay. Walang pwedeng pumigil sa kanyang kamay o makapagsasabi man sa kanya, anong ginagawa mo? No one can question Him. Kapag gagawin ng Diyos ang kanyang sovereignty, ang kanyang kagustuhan at kanyang i-apply, walang sino man na makapagpipigil. No one can stay His hand. Walang pwedeng pumigil ng kanyang kamay. Gagawin niya kung anong kanyang ninanais. Isaiah chapter 43 verse 13. Ang book of Isaiah ay nangusap ng ganito. Sabi rito, verse 13. Ito ay sa bandang huli ng verse ng Isaiah chapter 43. Sabi rito, verse 13, even from eternity, I am He, and there is none who can deliver out of my hand. Ang sabi riyan, I act, and who can reverse it? Basahin natin sa Tagalog. Ano sabi diyan? Sabi niya, oo, mula nang magkaroon ng araw ay ako nga, at walang sino mang makakapagligtas sa aking kamay. Ako'y gagawa, at sinong pipigil? I will act, and who can reverse it? Sa ibang version, pinapakita na sabi niya, I will act, I will do, I will act, I will do. At pinakita ron sa ibang version. So pinapakita niya na sino ang pabago o makakapag-reverse ng bagay na kanyang gagawin. Walang makakapigil sa kanya. Now, mga kapatid, I hope nakikita ninyo yung kaisipang ito. Ang magiging pinaka-layunin o isang bagay na ating pakakanasain at susundan
ay walang iba kundi ang layunin ng Diyos sa iyong buhay. Hanapin natin ang kanyang layunin. Hanapin natin ang kanyang plano sa ating buhay. At kapag nakita mo ang planong yan sa iyong buhay, then manatili ka sa bagay na yan. At alamin mo kung ano pa ang mga bagay na may kinalaman sa kanyang layunin. At habang ikaw ay nananatili sa bagay na yan, ikaw ay mananatili. Ikaw ay, alam nyo, kung tayo ay mangangailangan ng katiyakan, ang pinakakatiyakan natin ay ang manatili sa plano ng Diyos. Kung nais natin na makita ang provision ng Diyos sa buhay ng bawat isa atin, wala ring ibang paraan kundi makita ang provision ng Diyos, kundi manatili tayo sa layunin ng Diyos. Dahilan kung saan naroon ang layunin ng Diyos, naroon din ang provision ng Diyos. Naroon din ang pagsusupply ng Panginoon. Now, lastly, ang pinaka mainam na bagay na paraan ng ating paghanap at paghanap sa layunin ng Diyos sa buhay o sa layunin ng Diyos para sa atin ay hanapin natin kagaya ng sinabi ng ating Panginoon. Alam niyo ba, ano ang pinakamahalagang bagay sa buhay ng isang tao? Alam niyo, sa buhay ng isang tao, mayaman, mahirap, ay meron silang tinatawag na basic needs. Diba? Yung tinatawag na basic necessity. At kahit man sa ating Panginoon ay pinakita niya kung ano ang basic necessity ng isang tao. Ang Matthew chapter 6 ay pinakita ng Panginoon ang pinakamahalagang bagay sa buhay ng isang tao. Alam niyo kung ano? According to chapter 6 verse ng Matthew, verse 25 up to verse 32, ang pinakita niya rito, ang pinakamahalagang bagay sa buhay ng isang tao, pagkain, inumin, at damit. Tama ba mga kapatid? Mayaman, mahirap, ito ang basic necessity ng lahat ng tao. Lahat ng tao naghahanap buhay para kumain. Naghahanap buhay para sila ay makainom. Naghahanap buhay para sa kanilang idadamit. At tinignan ko sa ang ilan sa mga basic necessity ay pasok ang sinasabi ng ating Panginoon, pagkain, inumin, damit, pero merong ilang nadagdag, ito ay ang medical, ang health ng isang tao, ay kasama ito at kalakip. So, pero pinakita ng ating Panginoon na ito ang pinaka-priority ng isang tao. Ang kumain, ang uminom, at ang magdamit. Sabi ng Panginoon sa verse 32 ng chapter 6, the Gentiles eagerly seek all these things. The Gentiles, the non-believers, ang mga taong hindi nagtitiwala sa Diyos, the Gentiles eagerly seek all these things, but your heavenly Father knows that you need all these things. Alam ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng bagay nito. Because this is the basic need ng tao. In fact, ang Diyos, bago niya lalangin ang tao, inihanda niya muna ang puno, halaman, at ang pagkain ng mga tao. At naglagay muna siya ng isang garden. At kanyang nilalang ang tao.
At nilalang niya ng tao din sa kanya inilagay doon sa Garden of Eden na kumpleto ang lahat ng kanyang pangailangan, lahat ng kanyang kailangan ay naroon. Yan ang basic needs ng isang tao at ito ang pinakahahanap. Ito, kung tatanungin mo ang tao, lahat ng, kung ikaw ay magsasurvey, at yan ay totoo at ikaw mismo ay makakapagpatunay, ang pinaka hinahanap ng tao, kaya siya naghahanap buhay para siya kumain, uminom at magkaroon ng damit. Magkaroon ng shelter, magkaroon ng magandang kalusugan ng kanyang katawan. Ngunit, tingnan ninyo ang sabi ng ating Panginoon. Now, do you agree mga kapatid na pagkain ang pinakamahalagang bahagi sa buhay ng tao para siya makasurvive? Diba? Book of John chapter 4, verse 34. Basahin natin ito. Ito ay mismong pangungusap ng ating Panginoon. Ito yung panahon na ng mga alagad ay umalis, pumunta sa bayan, kumuha ng pagkain, at yun ay panahon ng katanghalian tapat. At sa panahong yun ay iniwan nila ang ating Panginoon at nang dinatnan nila ay nakita nilang kausap ng Panginoon ang isang woman of Samaria. At pagdating niya ay patapos na ang kanilang discussion at sinabi na ng Panginoon sa kanya, sabi niya, dahilan, sabi ng babae, Ginoo, napag-aalata ko na ikaw isang propeta. At sabi niya, kapag dumating ang Kristo ay gagawin niya ang ginagawa mo, kagaya ng ginawa mo. At sabi ng Panginoon, ang nagsasalita sa iyo ay siya na nga. At ang babae sa kanyang galak ay umalis, iniwan ang kanyang water pot, at umuwi ng kanyang bahay. At nakita nila ang nagmamadaling babae na umaalis, na tumatakbo, na walang daladalang water pot, na natutuwa na iniwanan ng ating Panginoon. At nilapitan nila ang ating Panginoon at sabi niya, Guro, sa verse 31, and meanwhile the disciples were urging him saying, Rabbi, eat. Panginoon, o Guro, kumain ka na. But he said to them, verse 32, I have food to eat that you do not know about. Sabi niya, meron akong pagkain na aking kakinakain na hindi nyo nalalaman. Meron akong pagkain na hindi nyo nalalaman. So the disciples were saying to one another, no one brought him anything to eat, did he? But Jesus said to them in verse 34, anong sabi ng ating Panginoon? My food is to do the will of Him who sent me and to accomplish His work. Ang sabi ng Panginoon, ang pinakamahalagang bagay sa buhay ng isang tao ay ang pagkain. And He considered the will of God and His work, His purpose in His life as equal as the food. Itinuring ng ating Panginoon ang kalooban ng Diyos at ang layunin ng Diyos sa kanyang buhay na kinakailangan niyang gawin at kinakailangan niyang tapusin ay inihiling tulad niya ito sa pagkain na siyang pinakakailangan ng buhay ng isang tao. Now, mga kapatid, ganito kahalaga ang layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ganito kahalaga at kinakailangan ang paghahanap natin sa layunin ng Diyos sa ating buhay at sa plano ng Diyos sa kapangkabuuan ay hanapin natin na kagaya ng paghahanap natin ng pagkain. At kung ito ang ating gagawin,
wala tayong ibang susundan kundi ang bagay nito. Ito lamang ang direction na yung susundan. Well, hindi ko sinasabi na wala ka ng magiging plano sa iyong buhay. Well, manatili ka sa iyong mga bagay na ginagawa, but your first priority, or your priority, hindi ikaw maglalagay ng napakaraming priorities, kundi ang original word na salitang priority is singular. Meron ka lamang isang priority. And that's is the one thing. Ang one thing na ito ay siyang iyong pursue. At wala kang ibang direksyong dapat puntahan. Dito nagaganapan sinabi ng Panginoon kay Josue, ang kautusan, ang kaaklat ng kautusan ito ay huwag malalayo sa iyong bibig. Magbulay-bulay ka araw at gabi. Huwag kang hihiwalay sa kaliwa o sa kanan man. At manatili ka sa bagay nito. You will follow in just one direction. At kung ito ang iyong gagawin, naniniwala ko, walang pagkabigo sa iyong buhay. You will have a good success. You will have, ikaw ay magkakaroon ng isang tiyak na pagtatagumpay. Hindi ka na ba makakaranas ng kabagsakan? Yes, pwede ka makaranas ng ilang mga bagay, pero kung iyong pananatili sa kalooban ng Diyos, yan ang magpapanatili sa iyo upang makapanumbalik at ikaw ay muling, hallelujah, at makita mo ang iyong sarili sa isang tagumpay na kalalagayan. Well, mga kapatid, ito ang bagay na nilagay ng Panginoon sa aking buhay, sa aking puso. Habang aking nakikita, kung nais mo ng isang tiyak na buhay, ng iyong kasama ng lahat ng bagay, anong sabi ng ating Panginoon? Kahit man, sa Book of Exodus, sabi niya, kung inyong susundin ang aking mga salita, at inyong tutuparin ang mga bagay nito, ay hindi ako maglalagay ng anumang karamdaman na kagaya na aking inilagay sa Egypt. Yun ay sinulat ng Panginoon sa nasulat sa chapter 15 ng Book of Exodus sa verse 26. Sabi niya, and he said, if you will give earnest heed to the voice of the Lord your God, and do what is right in His sight, and give ear to His commandments, and keep all His statutes, I will put none of the diseases on you which I have put on Egyptians, for I, the Lord, am your healer. Amen. Mga kapatid, kainam, kagaya ng naranasan ni Brother Philip nang siya'y tinanggap sa company, binigyan siya ng health card. At yung health card na yun ay malaki ang cover. Pero mga kapatid, ang ino-offer ng Panginoon ay higit pa sa mga health card na pwedeng i-offer ng mga kumpanya. Dahil meron siyang sinabi, hindi ako maglalagay ng mga karamdaman na kagaya ng inilagay ko sa Egypt. Ang mundo ay makakaranas sila ng ilang mga bagay, ngunit sila nananatili sa kalooban ng Diyos, ay meron silang protection na galing sa Panginoon. If you want protection, manatili ka sa kalooban ng Diyos. Kung nais mo ng provision, manatili ka sa kalooban ng Diyos. Kung nais mo ang katiyakan na ikaw ay makakarating hanggang wakas, manatili ka sa kalooban ng Diyos. Dahil ang tanging ang kalooban ng Diyos ang makakaabot hanggang sa kawakasan. Merong kasabihan na kapag ang ibon ay nakatungtong sa kalabaw, pakiramdam niya mas mataas pa siya sa kalabaw. Pero alam niyo ba, gusto kong gamitin ang metaphor na ito. Kung ikaw ay nakatayo sa plano ng Diyos,
ikaw ay mangingibabaw sa lahat ng mga bagay. Ikaw ay magtatagumpay. Ikaw ay mananatiling nakatayo. Dahilan, ang iyong pagtayo ay hindi dahilan sa iyong lakas, kundi dahilan sa isang malaking bato na matatag na hindi kayang mabuwag magpakailanman, na ito ay tinawag na the Rock of Ages. Ang bato ng kapanahunan, ang lahat ay matitibag, babagsak, at mawawala, ngunit merong isang mananatili. It will stand out. It is the plan and purpose of God. Palapakan natin Panginoon. Praise God. Hallelujah. Tayo tumayo sa oras na ito. Praise be to the name of our Lord. Pursue one thing. Pursue one thing. Kung meron man tayong hahanapin sa buhay nito, hallelujah. Mga kabataan, mga magulang, hanapin natin ang nag-iisang bagay lamang. Pero, at kapag ang isang tao ay nasumpungan ng ganitong bagay, praise God, ito ay mananatili mapakailan-kailan puman. Sabi ng banal na sulatan, pinakita ng Book of Isaiah, and it is also quoted by Apostle Peter, as sinabi niya, ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, at ang kalawalatian nila ay nawawala. Ngunit, sino man na gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailan-kailan buhay. Praise God. Muli natin awitin, ngawit na yan, because He lives. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Hallelujah. Ang mga salita ng Diyos ay nagsasabi, all flesh is like grass, in all its glory like the flower of grass. The grass withers, and the flower falls off. But the word of the Lord endures forever. And this is the word which was preached unto you. Ang lahat ay kagaya ng damo, malalanta, matutuyo, ang kalawalatian nila ay mawawala, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili. At kung ikaw ay nasa salita ng Diyos, kung ikaw ay nasa kalooban ng Diyos, kung ikaw ay nasa plano ng Diyos, tanging ang plano ng Diyos ang mananatiling nakatayo, magpakailan pa man. Naalala ko ang sinabi ni Apostol Pablo sa Book of Philippians chapter 1 verse 6. Sabi niya, siya na nagpasimula ng mabuting bagay sa iyo ay kanyang tatapusin ito hanggang sa kaarawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pinasimulan niya sa iyo ay ang kanyang plano. Ang pinasimulan niya sa iyo ay ang kanyang kalooban. At kung siya na nagpasimula, ay hindi niya ito iiwanan na hindi tapos. Ito'y tatapusin niya. At kung kalooban ng Diyos ay mananatili sa buhay ng isang mananampalataya, walang pagsala na siya ay makakapag-endure hanggang sa kawakasan. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. Napakainan ng awit. Sabi ng awit, this child can face uncertain days. These days is full of uncertainty. Ang buhay na ito ay punong-puno ng kawalan, ng katiyakan. Ngunit mayroong isang sanggol na pinanganak na kaya niyang harapin ang mga hindi tiyak na kinabukasan. Hallelujah. At bagamat siya'y namatay, na sa tila paningin ng lahat ng mga tao, na ang kamatayan ay kalugihan at pagkatalo, ngunit yung palang kamatayan ay kanyang pagtatagumpay. Hallelujah. Hindi lahat ng ating pagkatalo na ito ay sa kalooban ng Diyos ay tayo'y nagapi at tayo'y natalo. Ngunit kung ang ating pagkagapi at pagkatalo
ay nasa ayon pa rin sa kalooban ng Diyos, ikaw ay isang magtatagumpay. Ikaw ay isang mananagumpay. Hallelujah. Dahilan ng plano lamang ng Diyos, hallelujah, will be established forever and ever. Hallelujah. Purihin ang pangalan natin, Panginoon. Hallelujah. Ating iko ang ating maulo sa oras na ito. What is our pursuit? What is our life's pursuit sa uling maaraw nito? Ano ang ating, hallelujah, pinakakanasa sa buhay nito? Praise God. Ngunit sila na ang kanilang pursuit ay kagaya ni David, na walang iba kundi ang kalooban ng Diyos. Hallelujah. Natapos niya ang kanyang buhay, na nai-serve niya ang kanyang purpose sa kanyang kapanahonan. At siya, hallelujah, kagaya ni Apostol Pablo, natapos niya ang kanyang takbuhin, natapos niya ang layunin, praise God, na nakipagbaka ng mainam na makikipagbaka, at natapos niya ang kanyang takbuhin, at naipanatili niya ang kanyang pananampalataya. Hallelujah. Praise God. Sino man sa atin ang ating pursue ay ang kalooban ng Diyos. You can raise your hands. Hallelujah. Sa oras na ito'y dadulog tayo sa panalangin. Mahabaging Diyos, naniniwala kami, Panginoon, ang bawat pagnanasa ng iyong mga anak, o Diyos, ay walang iba kundi ang iyong kalooban. Alala namin sa David, inihilantulad niya ang kanyang sarili na kagaya ng usa. As the heart pants for the water, so my soul longs after thee. Hallelujah. My heart fails for thee. My heart thirsts for thee. Ang aking puso ay nauuhaw sa iyo. O Panginoon Diyos, dalangin ko, Lord God, sa uling maaraw nito. Oo, kami ay nabubuhay sa isang panahon na hindi tiyak. Ang mga susunod na pangyayari sa mundo at sa sanlibutan na hindi namin natitiyak kung ano magiging bukas. Ngunit Lord God, kung kami ay mananatili sa iyo, meron kaming katiyakan. Kung mananatili kami sa iyong layunin, sa iyong plano sa aming buhay, meron kaming katiyakan ng pagtatagumpay, Panginoon. Kami ay mananatiling nakatayo, hallelujah. Darating ang baha, darating ang unos, babagsak ang ulan, ang hangin ay dadaan sa amin, ngunit kami ay mananatiling nakatayo dahil lang kami, we are founded on the rock. Hallelujah. Nakatayo kami sa ibabaw ng bato. Panginoon Diyos, hallelujah, ikaw ang Panginoon na magdadala sa amin sa kawakasan, magdadala sa amin sa hangganan ng aming pananampalataya, at aming lubos na inaasahan ang iyong napakainam na paggiya sa bawat isa amin. Ang iyong kalakasan, Lord, ang iyong provision, hallelujah, at ang iyong pag-akay sa bawat isa amin, habang ang iyong kalooban ay siyang nagkakaroon ng preeminence sa aming buhay, nagkakaroon ng kataasan. At habang kami ay sumusunod sa isa lamang na direksyon, at di kami lumiliko sa anumang paraan, Panginoon. At Lord God, salamat, ang iyong Espiritu ay gumigiya sa amin. Kung sakali man na kami ay napapalis ng landas, ikaw ang nagbabalik sa amin sa landasin. Iyo kaming sinasaway kung kinakailangan. Pinapalo kung kinakailangan. Pinapalalahanan kung kinakailangan, Panginoon. Dumaranas ng ilang mga bagay. May mga sakit, karamdaman, kahirapan kumakaminsan. Ngunit ito ay upang dalhin kami sa mainam na kalalagayan at manatili sa iyong kalooban at makita ang aming lubos na pagtatagumpay sa buhay na ito. O Lord Jesus, hallelujah. Dalangin ko, Panginoon, dalangin ko ang isang tagumpay sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, hindi namin tinitingnan ang tagumpay kagaya ng tingin ng sanlibutan ito. Ng paningin ng kanilang tagumpay ay maraming salapi, maraming pag-aari, maraming nasa tugatog, nasa kilalang posisyon at ano pa mang mga bagay. Ngunit Lord, hallelujah, ang aming pinakahahanap ay manatili kami sa iyong sakdan na kalooban.
hindi man kami maging kilala, hindi man kami maging bantog, kami man ay alimurahin dahilan sa iyong pangalan, kundi, hallelujah, bagkos kami mananatili sa iyong sakdal na kalooban, dahilan walang ibang bagay na magtatagumpay at magkakarating sa kanyang kawakasan, kundi ang iyong sakdal na kalooban. Panginoon Diyos, aking dinudulog sa panalangin ng bawat lalaki at babae, bawat ama at magulang, bawat ina, bawat kabataan, Panginoon, na marahil ang mga kabataan ay mayroong mga pursus sa kanilang buhay, Panginoon. Ngunit Lord God, ang pinakamahalagang bagay na aming sundan, habulin, at aming tingnan sa uling maaraw nito at pakanasain, Lord, ay ang iyong sakdal na kalooban. Kagaya ng iyong sinabi sa Garden of Gethsemane, Lord, not my will, but your will be done. Hallelujah. At yan ang iyong tinuro sa bawat isa amin. Hallelujah, na manalangin kami, Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Lord God, sa iyong kamay ko pinakakatiwala ang mga mananampalataya sa dakong ito. At dalangin ko, Panginoon, hallelujah, ang bawat isa ay hindi hihiwalay sa iyong sakdal na kalooban, kundi mananatili sa iyong layunin, sa iyong plano. Hallelujah, hanggang sa huling sandali ng aming buhay. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong kagandahang loob. Ito ang aming panalangin at ito ang aming pagpupuri sa dakila at manawalahating pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon sa oras ito. Wonderful name of Jesus. Wonderful name of Jesus. Hallelujah. Purihin ang Diyos.